nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Nakatitig pa rin si Bambi sa kalsada, pilit na iniintindi kung bakit kailangan niyang maramdaman ang bigat sa dibdib. Kumalas ang babae sa pagkakayakap kay Lance matapos ang ilang segundo, ngunit hindi ito lumayo. Nanatili ang kamay nito sa braso ni Lance. Grabe, natatawang sabi nito. Akala ko na malikmata lang ako kanina. Bahagyang ngumiti si Lance. Apparently, hindi. Sa dami ng tao sa vegan, ikaw pa talaga ang nakita ko, maarting sabi ng babae. So it seems, sagot naman ni Lance. Ngumiti ang babae, ang ngiti ay may halong lambing. I'm really glad na nakita kita, paulit-ulit na sabi nito. Tahimik lang si Lance, tanging marahang tango ang isinagot. So, where are you staying? Diretsong tanong ng babae, walang paligoy-ligoy. Tahimik lang si Bambi sa kanyang inuupuan. Pakiramdam niya, isa lang siyang piraso ng palamuti sa waiting shed na ito. Hindi man lang siya napansin. At sa kung anong dahilan, naiirita siya. Sinabi naman ni Lance ang hotel na tinutuluyan nila. Tumaas ang kilay ng babae. Nice! Bahagya nitong pinisil ang braso ni Lance. At least, alam ko na kung saan kita hahanapin. Hindi na ulit sumagot si Lance. Bagkos ay bumaling ito sa gawi ni Bambi. May kasama ako. Bahagyang natigilan ng babae. Doon lamang nito tila naalala na may kasama pala si Lance. Dahan-dahan nitong lumingon at sa unang pagkakataon, nagtama ang paningin nila ni Bambi. This is, napatingin si Lance kay Bambi at sa maliit na pagitan ng katahimikan, tila may naalala ito. Hindi pa nga pala sila totoong nagpapakilala sa isa't isa ni Bambi. Sa dami na nangyari mula noong una silang magkita, parang naging detaling hindi na mahalaga ang pangalan. Bambi, pagpapatuloy ni Lance. Napatingin si Bambi rito. Muntik na siyang matawa ng mapait. Bambi, iyon lang? Hindi niya masisisi si Lance. Marahil hindi rin ito nabigyan ng halaga ang buong pangalan niya noong nagbabangayan sila tungkol sa kwarto. Ngunit bahagya siyang napailing. Sinisikap na panatilihin ang kanyang dignidad. Benedict Mercado, pagtatama niya, mariin at formal. Saglit na napatingin sila sa kanya. Walang sinabi ang lalaki. Napatitig ito ng mataman kay Bambi. Napansin naman ito ng babae. Tinaasan sila ng kilay nito bago bahagyang ngumiti. Astrid Montenegro, may dating ang paraan ng pagpapakilala nito. Komportable, natural. Parang sanay na mabilis makuha ang atensyon ng lahat. Saglit nitong sinulyapan si Bambi mula ulo hanggang paa. Pagkatapos bumalik agad ang atensyon nito kay Lance. Alalay mo siya? Napaawang ang bibig ni Bambi. Si Lance naman sa unang pagkakataon ay tila kumunot ang noo. Walang mali siya sa tono ni Astrid. Ito ang pinaka nakakairita sa lahat. Parang isang normal na tanong lamang. Tahimik na napatingin si Bambi kay Lance, naghihintay kung paano nito tatanggapin ang pagtrato sa kanya bilang isang alalay. Magsasalita na sana si Bambi, ngunit naunahan siya ni Lance. Astrid, he is not my alalay. Kalmado ang boses ni Lance. Hindi mataas, hindi galit, ngunit may otoridad na sapat upang mapahinto ang babae. You don't say unnecessary things to people whom you just met. Bahagyang natigilan si Astrid. Hindi yata nito inaasahang sasawayin siya ni Lance ng harap-harapan. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Ilang segundo lamang iyon, ngunit para kay Bambi, sapat na iyon para makaramdam ng bahagyang pag-angat ng kanyang dignidad. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagtatanggol sa kanya ni Lance o dahil may nagsabi rin sa wakas ng gustong sabihin ng kanyang isip. Mabilis namang nakabawi si Astrid. Oh, tawa nito.
bahagyang pilit. I'm sorry. I am not his alalay, singit ni Bambi bago pa man muling makapagsalita ang babae. Pilit na pinapanatili ang kanyang strong personality. Long story lang kung bakit kami magkasama sa isang silid. Tumingin siya ng diretso kay Astrid, ang mga mata ay nanunuri. I know you are his girlfriend, so don't worry. Nanlaki ang mga mata ni Astrid bago biglang humagalpak ng tawa, malakas at walang pagpipigil. Oh my God! Ani nito habang natatawa pa rin. I am so sorry, tumingin ito kay Lance. I am definitely not his girlfriend. Bahagya nitong tinapik ang braso ng lalaki. Pero pwede rin naman, maarting sabi ni Astrid habang nakangiti, ngunit nanatiling walang reaksyon si Lance. Sa gilid napairap si Bambi. Hindi naman pala girlfriend pero kung makakapit akala mo kung sino, reklamo niya sa kanyang isip. Anyway, pagpapatuloy ni Astrid habang sumisilip sa ulan, mukhang wala pang balak tumigil ang ulan. I'll drive you to your hotel. Tahimik na napatingin si Bambi sa babae. At least may pakinabang ka rin, bulong niya sa sarili, muntik na naman siyang mapairap. Napansin yata iyon ni Lance, bagya itong lumingon sa kanya, ang tingin ay mapanuri, iyong tingin na parang may kutob na naman. Parang alam nitong malapit nang may lumabas na malditang komento mula sa kanya. Kung alam lang nito kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Wala naman kayong sasakyan, dagdag ni Astrid. Sayang naman kung maghihintay pa kayo rito. Tumingin si Lance kay Bambi. Okay lang sa akin. Sandaling tumingin si Bambi sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng waiting shed. Wala rin naman siyang balak maghintay doon ng matagal. Sige, ngumiti si Astrid. Good. Nauna na itong tumakbo palabas patungo sa kanyang sasakyan. Naiwan sandali sina Bambi at Lance. Hindi pa man nakakahakbang si Bambi ay bahagyang yumuko si Lance sa harap niya, handang pasanin ang kanyang timbang. Nanlaki agad ang mga mata ni Bambi. Lance, ano na naman yung ginagawa mo? Bubuhati na naman kita. Ano ka ba? Agad na pagtanggi ni Bambi. Kaya ko nang maglakad. Naningkit ang mga mata ni Lance. Sure ka na ba dyan? Oo nga. Tiningnan ni Lance ang paa ni Bambi at tiningnan din ito ni Bambi. Masakit pa rin ngunit hindi na katulad kanina. Higit sa lahat, ayaw niyang makita siyang binubuhat ni Lance. Kaya ko, pagdidiin niya. Tahimik siyang tinitigan ni Lance. Makalipas ang ilang segundo, napabuntong hininga ang lalaki. Sige, ani ni Lance sabay abot ng kanyang braso. Alalay ka na lang. Napatingin si Bambi sa inaalok na braso at muli naman siyang napairap. Para namang may choice ako. Sa isip-isip niya, tahimik siyang kumapit at inalalayan siya ni Lance habang dahan-dahan silang lumabas sa silong at nagtungo sa sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Bumiyahe na sila papuntang hotel. Paminsan-minsan ay may ikinukwento si Astrid tungkol sa vegan at sumasagot naman si Lance ng tipid. Si Bambi ay nakatingin lamang sa bintana. Pagdating ng hotel, mabilis na nagpasalamat si Lance. No problem, nakangiting sagot ni Astrid. Magkakasabay silang pumasok sa lobby. Mas maaliwala sa loob. Ilang turista ang nakaupo sa mga sofa habang ang iba ay abala sa kanilang mga gadget. At least hindi na kayo nabasa, sabi ni Astrid. Thanks for the ride again, pag-ulit ni Lance. Bago pa makadagdag ng kung ano si Astrid, biglang tumunog ang cellphone ni Lance. Bahagyang nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang screen. I need to take this, paumanhin niya bago lumayo patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng lobby. Naiwan sina Bambi at Astrid. Agad na bumigat ang hangin sa pagitan nila. Umupo si Bambi at sumunod naman si Astrid. Bahagyang napasulyap ang babae sa direksyon ni Lance bago bumaling kay Bambi. You know, simula niya, ang tono ay may halong condescension na hindi nagustuhan ni Bambi. Tipid na sagot ni Bambi. Gumiti si Astrid, isang ngiting hindi naman masama pero hindi rin mainit. When you said earlier na hindi ko kailangang mag-alala dahil akala mo girlfriend ako ni Lance, that was so funny. Hindi agad sumagot si Bambi, pinanood niya ang bawat galaw ng babae. Honestly, pagpapatuloy ni Astrid, kung ako man ang girlfriend ni Lance, hindi ako magsiselos.
Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Bambi. Oh, you don't seem like the type na magiging problem, dagdag ni Astrid. Ang pagkakasabi ay parang isang simpleng obserbasyon lang, isang assessment ng kanyang pagkatao. Bahagyang ngumiti si Bambi, yung ngiting ginagamit niya kapag malapit na siyang magmaldita. You really think na may pagnanasa ako kay Lance? Napakurap si Astrid. Bahagyang natawa si Bambi, isang tunog na walang bahid ng saya. You're funny din pala. I like your jokes. Ang tono niya ay biglang tumalim. Akala mo siguro lahat ng tao ay katulad mo, naghahabol. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, tila nawala nang sasabihin si Astrid. Napalingon ito sa direksyon ni Lance bago bumalik ang tingin kay Bambi. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkagulat. Mukhang hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng diretsahan. Bumalik si Lance bago pa man lumala ang usapan. Hey, sorry, sabi nito habang binabalik ang cellphone sa bulsa. Tumingin siya sa babae. May problema ba? Masyadong mapilis ang sagot ni Astrid. Wala, nag-uusap lang kami. Ah, okay. By the way, may plano sana ako mamayang gabi. May alam akong magandang lugar dito sa Vegan. Do you want to go? Tumingin si Lance kay Bambi. Sasama ka? Halos hindi napansin ni Bambi ang mabilis na paglipat ng tingin ni Astrid sa kanya, isang tingin na hindi niya nagustuhan. Bahagya siyang ngumiti. Hindi na, masakit pa rin yung paa ko, palusot niya kahit ang totoo ay wala lang talaga siyang gana. Tumango si Lance, mukhang tinanggap agad ang paliwanag. Sure. Oo nga. Sige, maikling tugon ni Lance. Ngumiti ng malapad si Astrid. Great, see you later. Matapos magpaalam, mabilis na ring umalis si Astrid. Tahimik na pinanood ni Bambi ang pagsara ng pinto ng hotel. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lance. Pupunta na ako ng room, ikaw ba? Wika ni Bambi. Bahagyang ngumiti si Lance. Tara, let me guide you. Tumayo nga si Bambi at inalalayan naman ito ni Lance. Naglakad na silang papunta ng elevator at mabilis lang namang nakapasok sa kanilang silid. Mabilis lang lumipas ang oras. Matapos makapagpahinga at makapagayos, unti-unting dumilim ang kalangitan. Ang mga ilaw ng Vegan ay isa-isang nagsimulang magningning, pinapalitan ang ingay ng hapon ng mas kalmadong gabi. Kasalukuyang nakaupo si Bambi sa kama, abala sa kanyang cellphone nang lumabas si Lance mula sa banyo. Maayos na ang bihis nito, mukhang handa nang umalis. Alis na ako, sabi ni Lance habang inaayos ang relo sa kanyang pulusuhan. Napatingin si Bambi. Okay, bahagyang tumango si Lance bago tumingin sa mesa. Kakain ka na ba muna? Dinner? Itinuro niya ang telepono sa gilid ng kama. Pwede akong mag-order bago ako umalis. Napailing agad si Bambi. Pwede naman akong umorder mag-isa. Sure? Napairap siya. Hindi naman ako bata. Bahagyang natawa si Lance. Okay, fair. Magpapadeliver na lang ako mamaya, pagpapatuloy ni Bambi. Tumango si Lance, mukhang kumbinsido naman. Kinuha nito ang wallet at cellphone. Sige, lock mo na lang ang pinto. Oo na, bahagyang ngumiti si Lance. Good boy. Napailing si Bambi. Umalis ka na nga. Tahimik na natawa si Lance bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Bambi. Napatingin siya sa nakasarang pinto. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang cellphone. Ngunit wala na siyang gana. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-order rin siya ng pagkain. Kinain niya iyon ng mag-isa, nanood ng kung ano-ano sa screen para lang may marinig na ingay. Pagkatapos, naligo na siya. Nang makapagbihis ay nahiga na, nag-scroll sa social media at nagpalipat-lipat ng posisyon sa kama. Nang mapansin niyang lampas 10:00 na, pinatay niya na ang ilaw. Tahimik ang silid. Pumikit na siya. Pagkatapos ng ilang segundo ay dumilat siya. Napabuntong hininga siya. Pumikit ulit at muli kusa na namang bumalik sa isip niya ang eksena sa waiting shed. Ang eksaktong sandali nang biglang pumulupot si Astrid kay Lance. Napadilat siya, nakatitig sa kisame. Hay nako! Bahagya siyang humarap sa kabilang side ng kama. Pumikit ulit, ngunit naroon na naman ang replay. Paulit-ulit, nakakairita. Sa dami na nangyari sa buong araw, iyon pa talaga ang piniling tandaan ng utak niya. Bakasyon ito,
Nagpunta siya sa vegan para mag-relax, hindi para pag-isipan kung ano ang ginagawa ni Lance at ng babaeng iyon. Napabuntong hininga siya ng malalim, nakatitig pa rin sa dilim. Napairap siya sa hangin. Bahala nga kayo, mahina niyang bulong. Hinila niya ang kumot hanggang dibdib, pilit na inuutusan ang sarili na matulog. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang gigil niya ngayong gabi. Hindi maganda ang gising ni Bambi. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, otomatiko na siyang lumingon sa kabilang kama. Walang tao. Nanatiling maayos ang pagkakalatag ng kumot, parang hindi man lang nahigaan. Siyempre, umirap siya. Inabot niya ang cellphone sa gilid at sinilip ang oras. 11:30 na. Humiga siya ulit pero wala na siyang balak pang matulog. Maya-maya ay bumangon na siya. Tahimik siyang nagtungo sa banyo. Mas okay na ang pakiramdam ng kanyang paa kumpara kahapon. May kirot pa rin pero kaya na niyang humakbang ng hindi halatang pilay. Matapos makapag-ayos, tuluyan na siyang lumabas ng silid at nagtungo sa lobby. "Good afternoon sir," bati ng staff sa reception. Nakilala agad ni Bambi ang receptionist. Ito yung nagproseso ng check-in nila ni Lance 2 araw na ang nakakalipas. "Good afternoon," tipid ng ngiti ni Bambi. "May available room na ba?" Mabilis na nag-type ang receptionist sa computer bago tumango. "Yes sir, may available na po." "Good," isa-isip-isip niya. Yun naman talaga ang plano simula pa lang, 2 araw lang ay tatagal niya sa kwartong iyon. "Okay, I'll take it." "Certainly sir. Isasama ko na rin po ba sa bill nyo ang room na ginamit nyo ngayon?" "Yes, but hindi pa dumarating yung mokong nakasama ko. So I'll pay the 2 nights at siya na bahala magbayad ng excess," sagot ni Bambi. "So ang babayaran na lang ni sir ay ang araw na to kung makakapag-check out na siya. Considered as 1 day na kasi ngayon dahil lagpas 12 PM na," paalala ng receptionist. "Yes, that is correct," sagot ni Bambi, walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal ang proseso. Matapos ayusin ang lahat, inabot sa kanya ang bagong keycard. "Room 412 sir." "Thank you." Ngunit bago pa man siya tumalikod, may sinabi ito sa receptionist. "May request lang ako." "Yes sir," bahagyang nag-isip si Bambi. "Kapag may nagtanong kung nasaan ako, huwag na ninyong sabihin kung saang room ako lumipat, okay? For privacy purposes." Napatango agad ang receptionist. "Of course sir." Bahagyang nag-iba ang ekspresyon nito na para bang may naalala. "At kung may maghanap sa akin..." Huminto siya sandali, ang boses ay seryoso at walang emosyon. "Sabihin ninyo na nag-check out na ako." Natigilan ang receptionist, mukhang naguluhan sa pangalawang request. "Sir," ngumiti si Bambi, isang maliit at polite na ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. "Please." Matapos makuha ang pagsang-ayon ng receptionist, tuluyan ng tumalikod si Bambi. Habang naghihintay ng elevator, tinitigan niya ang lumang keycard sa kanyang kamay bago ito isinuksok sa bulsa. Pumasok muna siya sa silid nila ni Lance at kinuha ang mga gamit. Nagmadali talaga siyang magligpit para hindi na siya maabutan nito. Bandang 2:00 na ng hapon na makabalik si Lance sa hotel. Maayos pa rin siya tingnan sa kabila ng lahat. Nakahawi ang buhok at malinis ang suot. Ngunit kung titingnang mabuti, may bahagyang pamumula sa mga mata nito at mas mabagal ang bawat kilos, halatang kulang sa tulog. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanilang silid habang hinihimas ang patok. Pagpasok pa lamang niya, agad niyang napansin na may kakaiba. Wala na ang maleta ni Bambi, wala na rin ang backpack nito. Maging ang mga maliliit na gamit na nakakalat sa kabilang bahagi ng silid ay naglahong parang bula. Napahinto si Lance. Tahimik niyang pinagmasdan ang bakanteng kama. Ilang segundo siyang nanatiling nakatayo roon bago tuluyang tumalikod at bumalik sa lobby. Nandoon pa rin ang receptionist na naka-duty kanina. "Good afternoon sir," bati nito. "Good afternoon," tipid na tugon ni Lance. Sumandal siya ng bahagya sa counter. "Nakalipat na ba ng room ang kasama ko?" Sandaling tumingin ang receptionist. Naalala nito ang bili ni Bambi. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, tumingin ito ng diretso kay Lance. "Sir, nag-check out na po siya." Napahinto si Lance.
Hindi halatang reaksyon niya, ngunit may bahagyang pagtigil sa kanyang paghinga. Nag-checkout? Yes sir, pagpapatuloy ng receptionist. Binayaran na rin po niya ang 2 nights na stay ninyo dahil lagpas na po ng 12 noon, which is ang check-out time namin. Kayo na po ang sasagot sa remaining days na stay ninyo. Hindi agad nagsalita si Lance. Bahagya lang siyang tumango, tila pinoproseso ang narinig. I see. Hindi na niya hinintay pa ang kasunod na sasabihin ng receptionist. Tumalikod na siya at bumalik sa silid. Kakaiba ang lawak ng espasyo ngayong mag-isa na lamang siya. Isinandal niya ang likod sa pinto bago humakbang patungo sa kama. Hindi na siya nagpalit ng damit. Hindi na rin siya nag-abalang magayos. Diretso siyang humiga, ramdam ang bigat ng kanyang katawan at ang antok na kanina pa kumakain sa kanyang kamalayan. Hindi niya alam kung bakit bad trip siya o baka pagod lang talaga. Pero habang pumipikit ang kanyang mga mata, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang uri ng bigat na hindi galing sa pagod. Ilang sandali lang, nilamon na siya ng antok. 6:00 na ng gabi nang magising ito. Mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang paulit-ulit na vibration ng cellphone sa bedside table ang pilit na pumukaw sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata at inabot iyon. Si Cedric yon, ang kuya niya. Hello? Lance, diretsong boses ng kanyang kuya ang sumalubong sa kanya. Kuya, good evening sa'yo, tugon niya. Bukas ng umaga may emergency meeting. Bahagyang napakunot ang noo ni Lance at umayos ng upo. Emergency? Dad called for it. Napatingin si Lance sa bintana. Kapag ang matandang king ang nagpatawag, seryoso ang usapin. Anong nangyari? Wala akong sasabihin over the phone. Umuwi ka na. Napakamot si Lance sa ulo. Nasa vegan pa ako. I know. Napangiti ng bahagya si Lance. Siyempre, alam nito. Sa pamilya nila, si Cedric ang may pinakamaraming paraan para makakuha ng information. Sige, uuwi ako. Good. Bukas na lang ako aalis, dagdag ni Lance. Nasa labas na ang sasakyan. Napapikit si Lance, muling napailing at natawa. Kuya naman, of course, wala akong tiwala sa'yo. Baka di ka sumipot. Wawa, sakit naman nun kuya. Nakangiting sagot ni Lance. Huwag mo nang paghintayin ang driver. Kanina pa yun naghihintay sa'yo. Seryosong sabi ni Cedric. Bigla na lang binaba ni Cedric ang tawag at hindi na nakasagot si Lance. Napakamot na lang sa ulo si Lance. Parang wala na siyang choice. Tumayo siya at mabilis na nag-impake. Konti lang naman ang dala niya kaya ilang minuto lang ay nakasuksok ng lahat ng kanyang gamit sa backpack. Tahimik niyang tiningnan ang kabilang kama. Napahawak siya sa patok at nakaramdam ng kakaibang iritasyon sa katotohanang umalis si Bambi nang hindi man lang nagpapaalam. Napakunot ang noo ni Lance. Hindi naman siya karaniwang naiirita sa ganitong bagay. Sa bagong silid naman ni Bambi, nakahiga siya sa malambot na kama. Mas malaki, mas maayos, mas maganda ito. Maghapon na siyang nakakulong sa kwarto at sigurado siyang wala na si Lance sa hotel. Malamang ay nakaalis na yon dahil basis dala nitong gamit, walang balak iyon na magtagal sa vegan. Makalabas na nga, bulong niya bago inayos ang sarili at lumabas. Samantala, nasa lobby na si Lance. Good evening sir, bati ng receptionist. Good evening din sa'yo, I'm going to check out na, sagot ni Lance. Mabilis ang proseso. Inulit na lang ng receptionist na bayad na ang 2 araw at yung araw na lang na yon ang babayaran ni Lance. Matapos ang lahat, tumalikod na ito. Hindi na siya lumingon pa. Diretso siyang naglakad palabas ng hotel. Kasabay noon, bumukas ang elevator sa kabilang dulo ng lobby. Lumabas si Bambi, nakayuko at abala sa pagtingin sa cellphone. Hindi niya napansin ang matangkad na lalaking kalalabas lang ng main entrance ilang segundo ang nakalipas at hindi rin napansin nila sa pagbukas ng elevator sa likuran niya. Kung bahagyang mas maaga si Bambi at kung bahagyang mas mabagal si Lance, malamang ay nagkita pa sila. Pero hindi. Si Lance ay patuloy na humahakbang palabas habang si Bambi naman ay patungo sa pinto. Paglabas ni Lance, agad niyang nakita ang itim na SUV at sa gilid nito ay ang driver na naghihintay. Pagkakita sa kanya, binuksan na ng driver ang pinto at pumasok na siya. Tahimik at komportable ang interior.
Nang makasakay ng driver ay pinaandar na niya ito. Eksakto namang lumabas si Bambi sa hotel. Huminga siya ng malalim. Hindi niya napansing ilang metro lamang ang layo ng sasakyang papalayo at lalong hindi niya napansin na nakatalikod siya rito. Sa loob ng SUV, kasyuwal na nakatingin sa bintana si Lance. Tahimik ang biyahe, tahimik din ang kanyang isip. Nang makalayo na sila sa hotel at tuluyan nang nawala sa paningin niya ang lugar na pinagstayhan niya, bahagya siyang napalingon sa likurang bintana. Wala na siyang nakita kundi ang ilaw ng kalsada at mga dumaraang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may naiwan siya sa vegan. At lalong hindi niya alam na sa mismong oras na iyon, naglalakad si Bambi sa labas. Walang kaalam-alam na tuluyan na silang nagkasalisi. Naging maayos ang natitira pang bakasyon ni Bambi sa Ilocos. Nagpatuloy siya sa kanyang itinerary, naglibot sa mga pasyalan at sumubok ng mga lokal na pagkain. Kumuha rin siya ng maraming pictures. Hindi na siya lumipat ng hotel. Naging bihira na rin ang pag-iisip niya kay Lance. Sumasagi lang ito sa isip niya kapag may mga bagay na nakapagpapaalala rito, pero mabilis lang itong mawala. Paglipas ng 1 linggo, bumalik na siya sa Manila. Mas magaan na ang kanyang pakiramdam pag-uwi. Hapon na nang makarating si Bambi sa kanilang bahay. Pagkababa ng taxi, napansin niyang isang magkarang itim na sasakyan na kaparada sa harap ng gate. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin at pumasok na lang sa loob. Pagbukas ng pinto, narinig niya ang boses mula sa sala. Naroon sina Lolo Ben at Lola Nora kasamang isang babae. Bahaging napahinto si Bambi dahil pamilyar ang babae, ang kanyang mami na si Sonia. Napalingon si Sonia at mabilis na napatayo. "Anak!" Napakurap si Bambi. "Mami?" Mabilis na lumapit si Sonia at niyakap siya. Natuwa si Bambi habang niyayakap din ng mami. "Kailan ka pa dumating?" "Kaninang tanghali pa," sagot ni Sonia habang tinitingnan si Bambi mula ulo hanggang paa. "Mas tumaba ka." "Wow ha, yan agad sinabi mo mami," sagot ni Bambi habang nakangiti. Napatawa sina Lolo Ben at Lola Nora sa gilid. Kahit may pagtatampo ito sa mga magulang, mas nagibabaw ang pangungulila niya. Mahal pa rin niya ang mga magulang niya, lalo na ang mami niya. "Miss na miss ko kayo mami," pag-amin ni Bambi. Bahagyang tinapik ni Sonia ang braso nito. "Miss na miss din kita anak." Bumaling muna si Bambi sa mga lolo at lola. Kumalik siya sa pisngi at niyakap ang mga ito. Umupo sila sa sala at napansin ni Bambi ang mga paper bags ng mga mamahaling brands sa tabi ng sofa. Nilingon niya ulit ang kanyang mami. "Ilang araw ka rito?" tanong niya. "Depende." Naningkit ang mga mata ni Bambi. "Depende." Nakangiti pa rin si Sonia habang nakatingin sa kanya. Si Bambi naman ay natiling tahimik, pinagmamasdan ng kanyang mami. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli silang magkaharap ng personal. Actually, muling nagsimula si Sonia. May dahilan talaga kung bakit ako umuwi. Bahagyang napakunot ang noo ni Bambi. Napansin niyo ni Sonia at ngumiti ng mas malapad. "Gusto kong sumama na kayo sa akin sa US. Natigilan si Bambi. Maging sina Lolo Ben at Lola Nora ay tahimik sa kanilang kinauupuan. Tumingin si Sonia sa tatlo. Ikaw, si Mama at si Papa. Nanatiling tikom ang bibig ni Bambi. Parang hindi agad na proseso ng kanyang isip ang narinig. US. Kasama sina Lolo at Lola. Tumingin siya sa kanyang mami. Pagkatapos ay bumaling sa mga matatanda. Walang nagsalita. Ilang segundo ring nanatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng sala. Sa huli, si Lola Nora ang bumasag sa katahimikan. "Kung anong magiging desisyon mo apo, doon kami," malumanay na sabi nito. "Kung gusto mo dito, dito lang tayo." Napalingon si Bambi sa kanyang lola. Tumango naman si Lolo Ben bilang pagsang-ayon. Hindi pa rin nakapagsalita si Bambi. "Anak, hindi kita pipilitin," mahinang ngiti ni Sonia. "Pero gusto kong pag-isipan mo. Hindi pa naman ako agad uuwi. Gusto pa kitang makasama." Huminto siya ng sandali. "Alam kong pagod ka. Pwede ka rin magpahinga muna." Tumango na lamang si Bambi. Bumuntong hininga siya. Marami siyang gustong itanong tungkol sa US at sa biglang alok na ito. Ngunit pagod siya.
Kakauwi lang niya mula sa isang linggong bakasyon at ramdam niyang hindi pa handa ang kanyang isip na harapin ang ganoong kalaking pagbabago. Isa pa, dito na sa Pilipinas ang buhay niya. Nandito ang mga kaibigan niya at negosyo niya. Matagal ding panahon na naging tila third party lang siya sa buhay ng mga magulang niya. Napatingin siya kay Lolo Ben. Tahimik itong nakaupo ngunit bakas ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ma, Lolo, Lola, mahinang sambit ni Bambi. Pwede ko ba muna kayong iwan? Kailangan ko lang magpahinga. Oo naman na po, tugon ni Lola Nora. Tama, dagdag ni Lolo Ben, magpahinga ka muna. Tumango rin si Sonia ng walang imik. Tila nauunawaan na kailangan muna ni Bambi ng oras. Dandahang tumayo si Bambi at tumingin sa kanyang mami. Masayang masaya ako, mami, na nandito kayo. Sandaling natigilan si Sonia bago ngumiti. Isang ngiting punong-puno ng ginhawa. Nakita ni Bambi kung gaano kasaya ang mami sa narinig ng mga salita galing sa kanya. Tumango siya bago tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Masaya naman talaga siya na makita ang kanyang mami. Matagal niya rin itong na-miss. Ngunit habang lumalayo siya sa sala, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya tiyak kung bakit o marahil alam niya naman talaga. Ayaw lang niyang isipin sa mga oras na iyon. Lumipas ang mga araw at nanatili si Sonia sa kanilang bahay. Sinubukan nitong bumawi sa paraang alam nito. Siya na ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay at madalas ding magluto ng mga paboritong pagkain ni Bambi. Minsan ayaw na rin nitong hayaang kumilos sina Lolo Ben at Lola Nora. Higit sa lahat, si Bambi ang madalas na pinagtutuunan nito ng pansin. Kung may kailangan si Bambi, si Sonia ang unang kumikilos. Kung aalis siya, may paalala. Kung kakain siya, laging may nakahandang pagkain. Sa kabila ng lahat, hindi na muling nabuksan ang usapan tungkol sa pagpunta sa US. Tila nagkasundo ang dalawa na hayaan munang lumipas ang mga araw. Masaya si Bambi na makasama ang kanyang mami ng ganito katagal, ngunit sa likod ng saya ay may tahimik na pangamba siyang pilit na isinantabi. Alam niyang darating ang araw na kailangan nilang pag-usapan muli ang alok nito sa pag-alis. Natatakot siyang masaktan muli sakaling piliin niyang manatili at bumalik na si Sonia sa ibang bansa. Makalipas ang ilang araw, bumalik na rin si Bambi sa opisina. Pagpasok pa lang ni Bambi sa opisina, agad na siyang hinarang ni Lovely na nakasandal sa pinto ng kanyang office. Finally, malakas na bati nito. Akala ko nag-migrate ka na. Inirapan siya ni Bambi habang inilalapag ang bag sa mesa. 1 week lang ako nawala. Ang tagal kaya nun. So, naningkit ang mga mata nito. May nakita ka bang boylet sa Ilocos? Napahinto si Bambi. Hay nako, Lovely. Let us go back to work na nga, pagmamaldita ni Bambi sa kaibigan. Biglang tumawa si Lovely. Grabe ka ha, concerned lang naman ako sa love life mo. Wala ako love life. Exactly my point. Mas lalong humalakhak si Lovely nang makitang iritadong ekspresyon ni Bambi. Napailing na lamang si Bambi habang sinisimulang ayusin ang mga papeles sa kanyang mesa. Sige na nga, pagpaparaya ni Lovely habang naupo sa tapat niya. Back to business. Inilapag nito ang isang folder sa mesa. Maraming mga bookings habang wala ka. Kinuha iyon ni Bambi at isa-isang sinuri ang mga documents. Tama si Lovely, tambak ang trabaho. May corporate events, birthday celebrations, product launches, at ilang private functions na kailangang asikasuhin. Ngunit isang pangalan agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Teka, aniya. Sila ba to? Tanong ni Bambi, ngumiti ng malapad si Lovely. Yes! Muling tiningnan ni Bambi ang document. Isa ito sa mga pinakakilalang pangalan sa business community. Prominenteng pamilya, prominenteng couple at ingranding kasal ang nakaplano. Sila ang first priority natin, sabi ni Lovely. Napataas ang kilay ni Bambi. Nakuha natin ito? Correction, itinaas ni Lovely ang isang daliri. Nakuha ko ito. Napairap si Bambi. Okay fine, nakuha mo ito. Thank you. Napailing na lang si Bambi habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Kailan ang meeting? Bukas. Natigilan si Bambi. This is noted. Saan naman ang meeting? Gumiti ulit si Lovely.
Manila Golf and Country Club. Napabuntong hininga si Bambi. Wow, big time nga talaga. Sobra Bambi. At makakabungwit na ako ng mayaman na bisita doon. Natatawang sambit ni Lovely. Hay nako sa'yo, focus tayo sa client, okay? Napatawa si Lovely. Hang seryoso mo talaga. Akala ko gagaan ka na after vacation mo eh. Ay, hindi ka pala gagaan, lakas mong kumain eh. Tiningnan naman siya ng matalim ni Bambi. Joke lang, ito naman. Anyway, basta ang mahalaga, sila ang client natin. Big fish, sabi ni Lovely. Tumango si Bambi. Tama ang kaibigan. Malaking proyekto ito at opportunity para sa negosyo nila. Marami pa silang napag-usapang detalye. Matapos mag-usap, nagsimulan naman sila sa iba pa nilang mga gagawin. Mabilis na lumipas ang maghapon. Abala ang buong opisina, ngunit maayos ang takbo ng araw. Bago pa man niya namalayan, tapos na ang kanyang unang araw sa pagbabalik sa trabaho. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Bambi at Lovely sa Manila Golf and Country Club. Isa itong pinaka-exclusive club sa bansa. Mula sa mahigpit na seguridad sa gate hanggang sa malalawak na kalsadang napapalibutan ng mga puno. Sa malayo, tanaw ang golf course na mistulang telang berde na nakalatag ng perpekto. Maging ang clubhouse ay nagpapamalas ng tahimik na karangyaan. Malalawak ang pasilyo at eleganteng ilaw ang bumabalot sa bawat sulok. Disenyo ito para sa mga taong sanay sa marangyang pamumuhay. Parang ang mahalumi nga dito, bulong ni Lovely habang naglalakad sila papasok. Napailing na lamang si Bambi, bagaman hindi niya maikakailang nakaramdam din siya ng bahagyang pagkabighani sa ganda ng paligid. Pagdating sa meeting room, agad silang sinalubong ng engaged couple. Naging maayos at mabilis ang usapan. Sa kabutihang palad, organisado ang bride at nakahanda na ang listahan ng lahat ng gusto nito mula sa venue setup at tema hanggang sa bawat detalye ng programa. Dahil dito, mas nakafocus sila sa pagbibigay ng suhesyon at paglilinaw sa daloy ng kasal. Nagtagal lamang ng kaunti ang meeting dahil sa mga biro ng groom at sa mga masiglang diskusyon ng bride na nagpagaan sa buong proseso. Matapos mapagkasunduan ng lahat, nagpaalam ang couple ng may ngiti. Actually, mas madali silang kausap compared sa kalahati ng ating mga clients, komento ni Lovely habang isinisilid ang mga documents sa folder. Totoo, pagsang-ayon ni Bambi. Lumabas sila ng clubhouse patungo sa parking area. Mainit ang sikat ng araw ngunit nanatiling presko ang hangin dahil sa malawak na berdeng paligid. Ilang hakbang pa lang ang kanilang nalalakad nang biglang huminto si Lovely. Hi? Ano? Tanong ni Bambi. Kailangan ko munang magbanyo, napapikit si Bambi. Lovely, emergency eh. 5 minutes, bili ni Bambi. Promise. Hindi na hinintay ni Lovely ang susunod na sasabihin ni Bambi. Mabilis na itong naglakad pabalik sa clubhouse. Napabuntong hininga na lamang si Bambi habang pinagmamasdan ng papalayong kaibigan. Wala siyang nagawa kundi maghintay. 5 minutes daw. Kilala niya ang kaibigan. Ang 5 minutes ni Lovely ay maaaring maging 15 or worst 20. Napailing na lang siya at nagpa siya na maghintay sa labas ng clubhouse. Tahimik ang paligid. Tangi ang malawak na golf course at ilang miyembrong naglalakad sa ilalim ng araw ang nakikita. Inilabas niya ang cellphone para mag-scroll, ngunit ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay bigla siyang napahinto. Nalingkit ang kanyang mga mata. Hindi naman siguro. Muli siyang tumingin. May matangkad na lalaking papalabas sa clubhouse. Pamilyar ang tindig, ang lakad at ang bawat anggulo ng mukhang ito. Nalaki ang mga mata ni Bambi. Shucks, si Lance. Agad niyang ibinaba ang cellphone. Hindi pa naman siya nakikita nito. Napalingon siya sa kabilang direksyon. Okay, kalma. Normal. Hindi naman kami nag-aaway. Dandahan siyang lumingon ulit. Mas malapit na si Lance. Diyos ko, ay nako. Mabilis niyang itinapat ang cellphone sa mukha at kunwaring may binabasa. Paglingon niya ulit, mas malapit na talaga ito. Para bang may sariling misyon ang universe na pagtagpuin sila. Ayaw niya munang makipagkita. Hindi niya alam kung bakit. Ayaw lang niya. Napalingon siya sa kaliwa. May isa pang daan. Perfect. Casual siyang naglakad palayo. Yung tipong hindi tumatakas, yung tipong may sariling pupuntahan. Pagdating niya roon, agad siyang huminto.
Members only. Authorized access only. Ay, of course, irap niya. Sa lahat ng lugar na pwede niyang puntahan, sarado pa talaga. Paglingon niya, mas malapit na si Lance. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Napalingon siya sa kanan. May malaking poste malapit sa entrance. Perfect. Casual siyang lumapit sa likod nito at huminga ng malalim. Safe. Sumilip siya ng bahagya. Nandoon pa rin si Lance. Agad siyang umatras. Sumilip siya ulit at muntik na siyang mapatalon. May matandang miyembro ng club sa kabilang side ng poste. Diretso ang tingin sa kanya. Napakurap si Bambi. Napakurap din ang matanda. Dahan-dahan siyang ngumiti ng alanganin. Ngumiti rin ang matanda. Mabilis siyang lumipat sa kabilang side ng poste. Ngunit napansin niyang umikot din ang matanda. Pilit na tinitingnan kung ano ang iniiwasan niya. Pumikit si Bambi. Please, lupa, this time na talaga. Lamunin mo na talaga ako. Hay nako. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagpasya na siyang sumuko. Mas nakakahiya pang magtago kaysa magpakita. Tatalikod na lang siya habang naghihintay kay Lovely. Siguro naman hindi ako mapapansin nito sa isip-isip ni Bambi. Maya-maya ay, Boss? Nanika si Bambi. Dandahan siyang napapikit. Hindi. Ang boses ay nanggaling sa kanyang likuran. Boss! Ulit nito, mas malapit na ngayon. Napabuntong hininga si Bambi bago dahan-dahang lumingon at doon nakatayo si Lance ilang hakbang lang ang layo. Tila matagal na siyang pinapanood. Bahagyang umangat ang kilay nito. Hi Lance. Awkward na pagbati ni Bambi.